Ang iba pang armadong kalalakihan nakatago sa mga damuhan. 54 na biyag ang inabutan namin sa pinagkutaan ng hostage takers. Pero may mga namataan pa rin kami mga bata at ilang kababaihan. Ayon sa magkapatid na Perez, voluntaryo raw silang sumama bilang suporta. Handa umano ang grupo ni Ondo Perez na tumagal ang standoff na ito hanggat hindi na ibibigay ang kanilang kahilingan. Kahilingang matagal na raw nilang sinasabi hanggang sa mauwi ito sa kasalukuyang hostage taking. Pag-alis ng media, tuloy ang pakikipag-usap ng negosyador kay Ondo kasama ang kapitan ng barangay. Sinusubukan daw kasi nilang kumbinsing bawasan ang kanyang mga kahilingan. Pasado alas 9 ng umaga, pinalabas ang tatlong pihag na nagmakaawa. Sabi nyo, bababa kayo para ipagamot yung anak nyo? Oo niya, magbihisab ni kay hapon raman may lagis buntag. Tapos pumayag naman sila? Bantang alauna, 8 babae ang kasama ni Bahati na nakalabas sa kuta nila Perez. Definitely, if we can make it today, why not? But it depends on the situation. Pero ang babaeng ito, abot-abot ang iyak nang malamang bihag pa rin ang anak at di kasama sa mga pinalaya. Gusto pa niya ako niya! Ang mga pinalayang batang bihag naman kahapon, kinausap na ng lokal na DSWD. Mga dating rebelde men ang magkapatid na Perez pero sumuko noong 2001 at sumali sa CAFGO. Nitong 2007, tiniwalag daw sila sa CAFGO kaya nagtatag sila ng sariling armadong grupo. Samantala ay kani-kanila lamang Mel ay bumaba na itong negosyador na galing sa kanyang pangalawang akyat dito sa bundok. Umaasa ang marami na sana ay kasama na niya yung kanyang mga hostages. Pero lalo pat narito kanina si Agusan del Sur Governor Tina Plaza. Pero pagdating niya nga rito, isa lang daw ang pinalaya ng mga hostage takers. At siya ay dumiretso na dito sa bayan para man magsagawa ng isang press conference para daw magbigay ng update tungkol sa nangyaring hostage taking dito sa Agusan del Sur. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Nagbabala po ang Department of Trade and Industry sa mga negosyante na nag-hoard o nagtatago ng mga pangkaing pang Noche Buena. Mananagot daw sa batas ang mga mahuhuli. Nakatutok si Connie Sison. Mismong si DTI Secretary Peter Fabila na ang nagkumpirma sa palasyo. May ilang negosyante raw ang nagsasamantala ngayong papalapit na ang Pasko. May mga report daw ng hoarding ng ilang Christmas items. Kaya we've already given the necessary directives to the authorities to conduct checkings of warehouses, ang Philippine Association of Supermarkets Incorporated o PASI may tiniyak sa mga mamimili. Di raw sila mauubusan ng Noche Buena items, partikular na ng hamon, keso, pasta at prutas, kahit pa may nagtatago ng mga ito. Baka mawalan kayo ng supply, gano'n? Hindi. Kasi kami, ang supplier namin, yung mga malalaking supplier. Wala anya sa 64 na mga miyembro ng PASI ang nag-hoard. Sa ngayon, payo ng PASI, huwag mag-last minute buying ng Noche Buena items. Bahagya na kasing tumaas ang presyo ng ilan at maaaring tumaas pa pagsapit ng December 16. Dito sa isang supermarket sa Makati, karamihan sa mga mamimili, pawang pangkaraniwang grocery items pa lang ang binibili. Tsaka na lang kasi mahirap po ngayon pa, maaga pa eh. Pag maaga mong bili, maaga rin maubos. Ano pong pinamili niyo for Christmas na ba to? Birthday ng apo ko eh. Inaasahang dadagsain ang mga supermarket sa susunod na linggo ng mga bibili ng pang Noche Buena. Connie Sison, nakatutok 24 oras. Patuloy naman ang pagtaas ng presyo ng asukal kahit pa marami ang supply nito. Ang paliwanag ng mga samahan ng mga supermarket, hindi ang supply ang dahilan kundi ang mataas sa presyuhan sa pandaigdigang merkado. Nakatutok si Claire Delfin. Mga panghimagas at kakanin, ilan sa mga matatamis na pagkain na di nawawala sa handaang Pinoy tuwing Pasko. Kaya ang DTI nang gigigil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng refined sugar o puting asukal. Mula kasi sa 41 to 43 pesos per kilo na presyo nito nung ipinatupad ang price ceiling pagkatapos ng bagyong Ondoy at Pepeng, ngayon 44 to 48 pesos na. Nakakapagtaka ayon sa DTI. Milling season naman daw ngayon kaya marami ang supply. Kapag nagkaroon ng abuso, pag hindi nagkaroon ng disiplina sa merkado, is he will recommend the reimposition of price control. Sagot ng Philippine Association of Supermarkets, wag daw sila ang sisihin. Nabanggit din ng DTI ang kamakalawa o kahapon na minago-hoard. Pero hindi naman sinabi ko sino Definitely hindi kami.
Hindi naman daw supply ang ugat ng problema, kundi sa mataas na bentahan sa world market kung saan mas kikita ang mga sugar producer. Ang problema, saan nila gusto ipagbili yung kanilang sugar? Mas gusto nilang export, saka mas gusto nilang pagbili sa industrial user. Ang Sugar Regulatory Administration nagpatawag ng emergency meeting ngayong hapon sa mga industry player. Importante raw na maplansya agad ang gusot na ito nang maiwasan ang muling pagpapatupad ng price control. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kabilang po sa lahi ng tinatawag na Bride's Whale, yung pong balyenang nailigtas kapon sa Nasugbu, Batangas. Madalas daw mapatpat ang kanyang uri ng balyena sa baybay na Nasugbu mula sa buwan ng Nobyembre